Kakausap po natin mga kapuso, Assistant Secretary for Digital Media Services ng Presidential Communications Office. Kaugnay po doon sa sinasabing deepfake video. Ginaya, kinopya ang boses ng Pangulo. At ang mensahe, parang taliwas sa paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng West Philippine Sea. Assistant Secretary Patricia Martina sa ating pong linya. Asek Patricia, ma'am, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB Radio na TV pa. Asek? Good morning, Orly, and good morning din po sa mga nanonood sa DZWB. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa napakaagang panayam nito, Asek. Pwede bang pakikwento paano lumutang, paano nakarating sa Malacanang itong sinasabing video na ito na kinopya ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos, Asek? Yes. Well, actually, meron po kasi tayong daily monitoring. So, tinitingnan po natin mostly lahat ng mga content from mainstream media to our social media platforms. Mm-hmm. So that's why nakita natin itong video na kumakalat na ginagamit yung imahe at boses ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nag-uutos nga sa AFP na labanan ang isang foreign country. Mm-hmm. Nakarating pa to, nakita pa to, na-present ba ito sa Pangulo after ng lumabas ito last week, tama? Asek, ano? Yeah, opo, actually, hindi na nabigla yung Pangulo, no, because alam niya naman tong teknolohiya na ito, and dahil actually nakakita na siya ng mga madaming deepfakes, pero merong mga deepfake na kumakanta siya, gamit yung boses niya. Sinagulat niya nga. Merong Bitcoin din eh. Oo, ngunit yun nga, hindi na nakakatuwa kasi nung una, mga funny lang eh. So, pero ito kasi seryoso na siya, seryosong concern na ito. So, hindi lamang para sa kanya, but for everyone. Okay, alam naman natin kung gaano kasensitibo po yung paksaho niyang usapin ng West Philippine Sea at yung magiging epekto ho nitong fake na video nito. Ano na ho ang lumalabas sa mga unang pagisiyasat po at pagtukoy po dyan ng otoridad, lalo na po ng DICT, kung meron na ho silang naibigay na feedback po sa Presidential Communications Office? Yes, actually, we reached out to the DICT at ating National Security Council nung lumabas itong mga deep fake videos, no, and they're very active sa pag-investigate about this, but hindi lamang pagtukoy ang layunin natin, but kundi magsampa ng kaukulang mga aksyon laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Actually, based din sa sinabi ng DICT, we might be looking at a foreign actor. Foreign actor? Hindi ba definite kung yan ay tatawid ng dagat o tatawid ng mas malayong karagatan o kung nasa kabilang kontinente? I think they're still really actively investigating it, but yun nga, ang sabi din ng DICT is that hindi talaga local hackers ito. Okay. Yung YouTube na pinaglabasan nitong video na ito, meron bang balita kung some way or one way or another makakatulong sila sa mas epektibong pagtukoy pamunuan ng YouTube, Asek? Actually, since lumabas po yung video, no, and we have taken a step against it, it has since been deleted. No, but again, partners natin sa ang ating big tech. So ito po yung mga mga malalaking social media platforms ng dito sa Pilipinas, such as Google, Meta, which is Facebook and Instagram, and X, saka TikTok, no. So sila partners po natin sila sa ating Media and Information Literacy Campaign, and they are very willing naman to work with the government, no, when it comes to these threats. Yeah, that's good. Marami kasing mga nag-react na tulad ng binanggit nyo, Asek, hindi ito simpleng lang eh. Yung pagpapakalat ng video na pwede natin palampasin, pwedeng tawanan. Dahil lang problema sa paglabas ng video ito, napakabilis eh. Mukhang maaring gamitin sa propaganda, Asek, ano po? Yes. Actually, di ba, ang dati po, ang problema natin is may makikita tayo sa social media na mga quote card or mga memes lang. Ngayon, iba na eh. Pati kasi yung boses, meron na.
So talagang mahalaga na pigilan yung ganitong uri ng fake news dahil may potential itong magdulot ng malubhang pinsala sa ating foreign relations and national security. Meron bang special na mensahe ang Pangulo sa mga nag-iimbestiga dyan sa video na yan, lalo na sa DICT, ASEC? Well, talagang the President is very serious and very concerned about this. So talagang we will be making sure that hindi lang ma-stop talaga ang pagkalat ng mga ganitong uri ng deepfakes. Kung meron mang mga nagpapakalat nito, ating malaman natin kung sino at saan nanggagaling yung mga ito. But most importantly, the President has always been advocating na maging mapanuri tayo when it comes to the news that we consume. Kasi hindi magiging enough ang mas magiging effective ang pag-stop natin ng pagkalat ng misinformation, disinformation, malinformation kung ang mga citizens natin ay marunong mag-determine kung ano ang fact from fiction. Tama po. Kaya talagang pinupush ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng media and information literacy campaign. Mukhang malungkot yan, maraming nabibiktima pa rin ng fake. At pag nakita nila yan, somehow, naikakalat nila yan with a question na totoo ba ito? Totoo ba ito? Pero ipakakalat na. Tapos ang dating parang pa-inosente lang, pero purpose talagang ipakalat ng gatong mga video. Oo, kaya importante na pag ikaw nakita mo, alam mo agad na hindi totoo. So we are more on the educating part rather than the policing part. Ma'am Patricia, ano ang particular na naging reaksyon? Lalo na kayo siguro sa Presidential Communications Office nung banggitin ng DICT na mukhang hindi ito local hacker at posibleng ito'y kagagawa ng mga nasa labas ng ating bansa. Well, it was not a surprise because matagal na din ang DICT na nagwa-warn sa atin about foreign actors, mga foreign, hindi local hackers. So I think the DICT has already been going around the government offices, telling them to be more careful dahil nga meron na din mga hindi local actors that are trying to hack into our systems as well. So hindi na din po ito naging surprise for us. Siya nga pala, matanong ko na lang din, may nagtangka bang pasukin ang inyong website sa PCO o maging sa inyong tanggapan sa Digital Media Services na PCO? As to that, wala pa naman po kaming mga reports saka mga na-monitor na ganyang activity, but we will have to refer with our ICTD, but so far wala pa naman pong nakarating sa amin na ganyang mga threats. Alright. Basta sa ngayon talagang ang bilin ng Pangulo tutukan yan at hindi lamang matapos sa pagtuntun o pagtukoy kasuhan din mag-isampa rin ng kaso. Yes po. Ma'am, last question na lang pahabol. Naging curious ako sa inyong obligasyon sa inyong araw-araw na trabaho sa Digital Media Services. Namomodel niyo rin po yung mga video, mga picture, mga memes sa Facebook? Hindi lang sa Pangulo, kundi maging sa unang ginang? Opo. Actually, we monitor everything about the administration and of course the President and the First Family. Okay. Sa lahat naman ito nire-report na sa Pangulo, minsan, anong reaksyon niya? May mga bagay ba na, unang pansinin yan? Ito, sagutin natin to. May mga ganun po ba, ASEC? Well, again, the President naman is making sure that lahat naman ng ating ginagawa is for nation building. So kung ano ang priority of the administration, and that's what we will be focusing on. Alright. ASEC, magpapasalamat po kami sa inyo. Maraming salamat sa pagtanggap po ng aming tawag at sa panahin pong ito. Makikibalita ho uli kami, tingin kami ng update sa mga development pa, lalo na sa mga maaring makita ho ninyo pa sa inyong pagbabantay sa Digital Media Services sa PCO. ASEC, maraming salamat po. Magandang umaga, ma'am. Sa ulitin po.
Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Si Assistant Secretary Patricia Martin, mga kapuso, Presidential Communications Office Digital Media Services ang inyo pong napakinggan.